Pagsiluhod po tayo, tanda lang paggalang sa banal na espiritu sa katauhan ng ating Apo kong Jesus. Sumainyo ang kapayapaan. Kay buti ng Ama, sadyang kay dakila niya, wagas at tapat ang pag-ibig niya. Dakilang walang maliw noon ngayon at kailanman, pag-ibig na wagas na di nagmamaliw, hindi kukupas, naway maramdaman ninyong ganap. Ang may pandinig ay nakarinig. Pakilagkasan mo ng konti, mahina sa recording. Ang sulat ni Jeremias. Subalit, inutusan ko silang sumunod sa akin upang sila'y maging aking bayan. At ako naman, ang Diyos nila. Sinabi kong mamuhay sila ayon sa ipinag-uutos ko at sila'y mapapanuto. Ngunit hindi sila tumalima. Ayaw nilang makinig sa akin. Sa halip, ginawa nila ang balang maibigan at lubusang nagpakasama sa maibigan. Mula nang lumabas sa Ehipto ang inyong mga ninuno hanggang sa araw na ito, patuloy akong nagsugo ng aking mga lipin, ang mga propeta. Subalit, hindi ninyo sila pinakinggan ni pinahalagahan. Nagmatigas kayo at masahol pang ginawa ninyo kaysa ginawa ng inyong mga ninuno. Jeremias, sasabihin mo ang lahat ng ito sa kanila. Subalit, hindi sila makikinig sa iyo. Tatawagin mo sila, ngunit hindi kanila papansinin. Kaya ganito ang sasabihin mo sa kanila. Narito ang bansang ayaw makinig sa tinig ni Yahweh sa kanilang Diyos. At ayaw ituwid ang kanilang landas. Naglaho na sa kanila ang katotohanan at di man lamang nababanggit. Kung inyong napagtanto na suring ganap ang pahayag, noon pa man ay patuloy na nagpapaanyaya ang Ama sa kabutihan at kadakilaan niya. Nagpapaalala kung sino siya at ano siya. Ngunit hindi siya sinunod ng mga anak niya. Yaon na nga ang mga ninunong nauna, sa bilang pagkataong mga inapo na rin at anak ni Abraham. Ang tawag ng Ama. Mga minamahal ko, kailan nga kaya mapagtutunan ng pansin ng lahat ng tao at sa lahat ng dako ang mga kagustuhan ng Ama upang masuri at matanto, mapagnilayan at mapagbulayan upang ang kanyang mga aral siyang magsilbing susi ng lubos na pagbabago.
Maraming paraan ang binigay ng Ama para makita niya ang pagbabago ng kanyang mga anak. Marami siyang ibinahagi kung papaano maulat ang kanyang mga aral. Ginamit niya ang mga propeta. Nagsugo siya ng mga propeta. Nagtalaga siya ng mga anak niyang magbibigay matwid sa bawat anak niyang dapat ay makakilala. Subalit, noon pa man, marami na ang naging sutil, kumalaban, nawa ngayon sa pamamagitan at kapanahunan ng Espiritu, matapos na yaon, maparam na yaon, at maging bagong buhay na ang lahat upang matawag na bagong silang. Buhay ba ang Diyos? Sino ang nagmimithing magbago? Salamat naman. Ano ang ginagawa ng nagmimithing magbago? Unang hakbang, ano ang gagawin? Salamat. Kapag patuloy ka sa pananalangin at lagi kang nananalangin, hindi mo namamalayan na papalapit ka sa Diyos. Dahil lagi mo siyang nagugunita, lagi mo siyang dinudulugan, at lagi kang dumudulog. Ngunit, suriin nyo rin ang inyong dinudulog. Magsuri din kayo sa mga dinudulog ninyo. Ito ba'y sa kapakanan ng inyong kapwa o sarili nyo lamang? Ito bagay sa pakinabangan ng inyong sarili o ng kasarilinan nyong kapakanan o ang kapwa nyo'y kasama sa inyong pagdulog? Napakapalad nyo. Sapagkat habang hinihiling nyo ang kapwa nyo, lalo namang nalulugod ang Ama sa buhay nyo. Lalo nalulugod siya sa mga ginagawa nyo sapagkat hindi kayo nakakalimot para sa kapwa nyo. Iyaon ang patutong kapag inibig nyo siya, iibigin nyo rin ang kapwa nyo tao. At kapag dinudulog mo ang kapwa mo, ibig sabihin may malasakit ka sa kanya. Ibig sabihin may pagpapahalaga kayo. Sapagkat hindi mo idudulog ang kapwa mo na, Diyos ko po, magbago po sana si Pedro, si Juan, si Petra, si Maria. Panginoon ko, pagalingin mo po si Juan, si Pedro, si Petra. Sapagkat dahil may pahalaga ka, hinihiling mo yaon sa Ama. At sa pamamagitan ng kanyang Espiritu, kaya nakagagawa ka ng bagay na hindi kaya ng tao. Kaya nakapagtuturan ka ng hindi pag-iisip ng tao, kundi yaon ay mula sa banal na Espiritu at sa paghahari ng Ama sa buhay ng gayon ang gawa nila. Buhay ba ang Ama? Kaya, ano ang pinabibigkas ng Ama? Dahil alam niyang hindi siya pakikinggan, hindi pakikinggan si Jeremias. Dahil alam niyang hindi susunod si Jeremias sa kanya ang mga iyon kay Jeremias. Ano ang maliwanag niyang sinambit? Ang wika niya ay ganito. Kaya ganito ang sabihin mo sa kanila, narito ang bansang ayaw makinig sa tinig ni Yahweh na kanilang Diyos at ayaw ituwid ang kanilang landas. Buhay ba ang Ama? Hanggang lumipas ang mga panahon, ilang siglo ang nakaraan, ilang panahon ang nabuhay ang tao't namatay, may nabubuhay, may namamatay, hanggang idatal ang kapanahunan at panahon na magpakilalang lubos at ipakilala ang lubos na kung sino ang Diyos Ama. Buhay ba ang Ama? Kaya sa panahon ng Kristo,
sa pagiging katawang tao na nagkatawang tao mula sa banal na Espiritu, sa Espiritu Santo, naghayag, nagulat, ng marapat, nagsabuhay, tumupad, at gumana ng dapat. Buhay bang Ama? Sa makatwid, mga minamahal ko, hindi kayang gawin ng tao ang ginampanan ng isang Heso Kristo. Hindi kaya ng katauhan, kaya't ang puspos at kapuspusan ng Espiritu Santo ang ibinigay at bahagi ng Ama upang tupdin at gawin ang para sa Kanya, na para rin sa mga anak niya. Yaon ang patotoo, ang sino mang gumagawa ng kabutihan at sa larangan ng kabanalan, hindi ganang sa kanila, hindi ganang sila, kundi mayroon silang kaakibat at kasama upang tupdin at magawa nila ang mga bagay na hindi nila kayang gawin, yaon na nga ang pagpapakabanal at pagiging mabuti. Mga mahal, kay buti ng Ama, kay dakila niya. Nawa, sa pagiging marapat ng Ama, ay makaunawa kayo sa Kanya. Yamang batid niyang kayo'y mahinaring tulad ng mga ninuno niyo sa inyong pagkatao. Subalit ang wika niya ay panahon na ng Espiritu. Tataglayin ng tao ang Espiritu Santo. Kumilala lamang tumanggap sa hindi nakikita at patuloy na mauulat na iyahayag ang tumpak at marapat sa mga tatanggap. Sumainyong kapayapaan, mga minamahal. Alalaumbaga, ibig bagang sabihin ito, dahil tinuran niya on, naituran niya on, wiwikay ng tao, banal ka na ba, Apo Kunching? Sasambitin ng mga tao, totoo ka na ba, Apo Kunching? Walang tutugunin at di tutugon si Apo Kunching. Subalit, ang lahat sa tao na nakakakilala at kinikilala ang lahat ng tao, ang siyang magtutugon sa inyo at siyang magpapakilala sa inyo na sino man ang tumatanggap at nakikipagtotoo, maaring masambit na nagpapakabanal, maaring masabing nagsusumakit, nagsusumikap na maging matwid. Kaya't lahat ng nagtatamasa ng pagiging matwid ng Ama, sa pagiging marapat nilang pagsusumakit at pagsusumikap makatalima, nakakanta nila ang lubos na pagbabago at matwid na pagbabago. Mga minamahal ko, sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayong tuwiran, malubos ang kasiyahan, kagalakay inyong kamtan. Nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam. Sa inyo bang mga ginagawa, mayroon pa rin kayong batid na kapwa na sa inyo ay ayaw makinig at ayaw tumanggap? Kayong mga nakikipagtotoo at tuwirang nakikipagtapatan sa Ama, huwag niyong ikalubay yaon, huwag niyong ikahina ng inyong pagtalima at pagsunod, kundi sila'y maging isang hamon na magpapatatag, magpapatibay sa inyo upang patuloy niyong gawin ang pagbabagong ganap. Nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam. Kung tuwir ang nasumpungan nyo na, ang tunay na liwanag na nagsilbing liwanag nyo at nagbukas ng diwa nyo at nagpadama sa inyo na tuwirang nasiyahan kayo at nadama nyo ang pag-ibig na wagas at tapat sa puso nyo. Nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam. Buhay bang Ama? Mula kay Lucas. Minsan, pinalayas ni Jesus ang isang demonyong sanhi ng pagkapipi ng isang lalaki. At ito'y nakapagsalita
mula noon. Nang gilalas ang mga tao, ngunit may ilan sa kanila ang nagsabi, si Beelzebul na prinsipe ng mga demonyo ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. May iba namang nais siyang subukan o dili kaya'y subukin, kaya't nagsabi, magpakita ka ng kababalaghang magpapakilala na ang Diyos ang suma sa iyo. Ngunit batid ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi sa kanila, babagsak ang bawat kahariang nahahati sa magkakalabang pangkat at mawawasak ang mga bahay roon. Kung maghimagsik si Satanas laban sa kanyang sarili, paano mananatili ang kanyang kaharian? Sinasabi ninyong nagpapalayas ako ng mga demonyo sapagkat binigyan akong kapangyarihan ni Beelzebul. Kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ni Beelzebul, sino naman ang nagbigay ng kapangyarihan sa inyong mga tagasunod na makagawa ng gayon? Sila na rin ang nagpapatunay na maling-mali kayo. Ngayon, kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, nangangalugang dumating na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Kapag ang isang taong malakas at nasasandatahan ay nagbabantay sa kanyang bahay, malayo sa panganib ang kanyang ari-arian. Ngunit kung salakayin siya at talunin ng isang taong higit na malakas, sasamsamin nito ang mga sandatang kanyang inaasahan at ipapamahagi ang ari-ariang inagaw. Ang hindi panig sa akin ay laban sa akin, at nagkakalat ang binhi, tumutulong sa aking mag-ipon. Buhay ba ang Ama? Ang hindi panig sa akin ay laban sa akin at nagkakalat ang binhi, ang hindi tumutulong sa aking mag-ipon. Maliwanag. Kung kaisa mo ang kapwa mo sa pagiging marapat na pagtupad sa mabuti, sa magagandang layunin at tuntunin ng Ama ay nagsusumikap kapwa kayo, yaw ng patuto na magkaisa kayo. Na huwag mong sabihin na hindi naman kayo magkasama. Ngunit kung kaisa mo siya sa maganda at mabuting layunin para ipakilala at matanggap ng tao ang Ama, kaisa mo nga siya sa pamamagitan ng kanyang Espiritu, sapagkat binigyan niya ng kaparaanan at pamamaraan ng mga anak niya upang sa iba't ibang paraan ay mapakilala at makilala siya. Sa iba't ibang gawa na nagpapatotoong siya mabuti, kaya't maisasalarawan ng kanyang kabutihan ng mga anak niyang nagpapakabuti. Naisasalarawan ng kanyang kadakilaan ng mga anak niyang sa kanya'y nagpapahalaga. Napapatutuhanan na siya'y banal na totoo sa mga anak niyang nagsumakit at nagsusumikap magbago. Sapagkat nang mabatin nila at matanto nilang ang kasalanan ay hindi sa Ama, sila'y nagbibiting makapagbagong buhay. Buhay ba ang Ama? Kaya ang bawat pagbabago ay hinihingi ng pagkakataon sa mga anak ng Ama na kumikilala at sa Kanya'y tumatanggap at patuloy na naghahanap upang patuloy siyang masumpungan. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayong tuwiran, malubos ang kasiyahan, kagalakay inyong kamtan. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kung magkagayon, tapat at totoo ang Diyos, sino ngayon ang magkakakampi-kampi
ang magkakaisa sa paggawa ng kamalian, ng kasamaan, o ang magkakaisa sa paggawa ng mabuti at nagkakaisa sa kabutihan? Yaon ang patuto. Kapag nagkakaunawaan sila, magkakasundo sila sa gawa nila. Kaya kapag parehas ang ginagawa nila, magkakasundo at magkakaisa sila. Ngunit kung hindi parehas ang ginagawa nila, magkalaban sila. Yaon na ngayon ang palatandaan. Kaysa mo ba yung kapwa mo? Kahit kapamilya mo, siya ba'y hindi laban sa iyo sa paggawa mo ng mabuti? Siya ba'y nakikisa sa pagtupad mo sa mabuti? O kalaban mo siya, tagapanira mo? Sapagkat ang di laban sa akin ay tumutulong na magtipon, hindi maghiwalay at mawalay sa akin. Buhay ba ang Ama? Yaon na nga ang siniwalat at ipinahayag ng anak, sapagkat ang kaisa ng Ama at tuwirang nakilala siya, makikisa sa layunin niya, tutupad sa tuntunin niya, magmimithing kalooban niya, at kagustuhan ang tupdin nila. Bagamat hinihingi ng pagbabata, kailangang magtiis upang mapatotohanan sila'y kaisa at magkakaisa silang sa Kanya. Buhay ba ang Ama? Kaya mga mahal, naganap na ba sa inyo ang kapag nag-uusap-usap kayo, ay napag-uusapan nyo'y ganito? Kapatid, mula ba nang ikay sumuko sa Panginoon, ano na nabago sa'yo? Ganito at ganyan, ganito at ganon. Eh, ikaw ba, Eka? Eh, ba't kaya ako wala pang mabago? Mahirap kong sagutin yan. Dahil kung hindi mo nararamdaman ang nararamdaman ko, mahirap mong paniwalaan. Siguro, masasagot kita kung makakamtan mo itong nararamdaman ko at kung minimithi mo ng gawin ang ginagawa ko, sapagkat magkatulad tayong nagnanasang magbago. Subalit kung ang sasabihin mo, bakit ikaw wala ka pang nadaramang ganyan at bakit ganyan hindi pa ako nagbabago? Anong pagkakaiba? Anong patutuong may tinanggap ka na? Kaya malabo sa katotohanan na maunawaan mo ako sa sasabihin ko. At malabo rin sa katotohanan na matanggap mo ang sasabihin ko. Sapagkat kapag sinabi ko ito, maaring magkasala kang, kaya bang naman Eka niya? Maaring hatulan mo ako, sa diwa mo lamang ay naroroon, totoo kaya iyon. Ngunit at pasubali, kung parehas na tayo ng nararamdaman at pinagsusumakita natin kapwa kung anong ating dapat gawin, yun ang patotoo. Di na tayo magkalaban. Magkaisa na tayo. Buhay ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kaya, sige nga, magsama nga ang isang matakaw at hindi matakaw. Pag binawalan ng hindi matakaw ang matakaw, anong gagawin? Anong maririnig? Magsasalita ng kung ano-ano, makikita mo magagalit siya sa'yo. Ngunit at pasubali, kapag nagkausap kayo, alam mo ba, dahil sa katakawan ko, marami akong naramdaman eh. Kaya ikaw, bawas-bawasan mo na rin ang katakawan mo. Kasi mahal kita kapatid eh, kung magkasama sila sa tahanan. Kasi mahal kita anak eh, kung magkasama sila sa tahanan. Kasi mahal kita asawa eh, kung magkasama sila sa tahanan. Kasi mahal kita magulang eh, kung magkasama sila sa tahanan. Kasi mahal kita kaibigan, kung magkakasama sila sa tuwina. Ngunit hindi man sila magkakasama, kung patuloy silang nagkakaisa, ang nais nila ay patuloy nang makabubutit, ikabubuti ng sarili nila ang sanggalin nila. Minsan lang sila magkita.
Minsan lang sila magkasama kapag inaralan ang sagot. Ganun ba? Gawin ko nga ang ginawa mo. Ngunit kapag hindi, lahi mo man, mahal ka man na sinasabit mahal mo rin, kalaban mo. Tama baga? Sapagkat ang sinasabi mo hindi nila gusto, dahil ikaw lang ang may gusto, kaya't kailangan magkagusto rin sila sa gusto mo para magkaunawaan kayo. At yan ang Kristo. Kaya hindi naunawaan ng mga taong pinapahayagan kung ano ang gusto ng Ama at layunin ng Ama. Dahil ginagawa nilang sangkalan ang aral na mula kay Moses. Subalit, hindi nila matupad, hindi nila maisabuhay sapagkat sinasangkala nila ang pagiging isang lingkod. Ngunit, ayaw nilang sumunod at makasunod sa kanilang iniaaral. Buhay ba ang Ama? Ngunit ang nagsasalitang hayagan ng masakit sa iyo, huwag mong gagawin sa kapwa mo, ay totoong ginagawa. Kaya kapag ang pinagsabihan niya ay wala siyang pakialam sa kapwa, ang itutugon pat o dili kay sasagot, ano bang pakialam mo sa akin? Ngunit at pasubali, kung magkatulad sila ng masakit sa kanila ay ayaw nilang gawin sa kapwa nila, masasabi nila kapwa, oo nga, masakit ang masaktan, kaya ayaw kong magpasakit sa kapwa ko, isa mang nila lang. Hindi ba gagayon? At siya na nga ang pawang katotohanan, kaya ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, mga minamahal. Nek karamaniyahanam, nek karamaniyanam, nek karamaniyanam. Gayon din naman, halimbawa ay magkasosyo kayo sa isang hanap buhay. Isang matapat at isang manloloko. Kapag nasuri mo yung panloloko, nung nanloloko, nakasama mo, kapag sinita mo ito, sigurado, aaldag, magagalit. Dahil, mapapahiya kunwari, ngunit hindi naman tatanggapin. At sasagutin ka, aba, hindi na pala ka, naniniwala ka sa akin, ba't magkasama pa tayo at magsasama pa? Gagawa ng kwento, gagawa ng istorya, gagawa ng katwiran, subalit, ang katotohanan, totoo ang sinasabi ng tapat at nagpapakatapat. Mga halimbawa na dapat suriin kung papaano ang tunay na espiritu, ang banal na espiritu, at isang espiritu na manloloko at manlilinlang, mapagpaimbabaw at mapanggapi. Kung ito baga ay tunay na magkakasama at marapat magsama. Kaya ngayon mga mahal ko, suriin ninyo ang sarili nyo. Dalawa pa bang espiritu ang pinangingibabaw nyo at pinaghaharin nyo sa katawan nyo? Hindi kayo makakatuklas ng katotohanan. Kaya't kailangang itakwil ang isa at itira ang isa. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, sino nga ba ang nagturo ng mabuti sa kapwa niyang mabuti may tuturo niya, samantalang sa sarili niya hindi makapagturo siya ng mabuti? Turuan mo muna ang sarili mo na maging isang mabuting tao at may tuturo mo sa kapwa mo kung anong iyong pagbabago. Mga minamahal, maliwanag nga ang tinuran, kailan may di makapag-aakay ang isang bulag sa bulag na kapwa niya, sapagkat pareha silang mabubuslo kung may butas. Pareha silang magtitiyab, magtutumba, at mahirap silang makabangon. Subalit kung parehas ang nag-aakay ay nakakaunawa at ang inaakay ay umuunawa, ang bulag na inakay ng isang nailiwanag at nagliwanag na, maaring magkapanagpo hanggang isang araw, parehas na sila ng espiritu at parehas na sila ng nagahari sa kanila. Liwanag na nasumpungan ng isa, na binahagi ng isa, at kapwa nagkabahagi na sila hanggang sa magamit kapwa sila at napalago ng Ama
ang liwanag sa sanlibutan at patuloy magamit ang banal niyang Espiritu. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Totoo po ba ang Diyos? Kung magkagayon, tapat at totoo ang Diyos, tingnan nyo nga po ang katabi nyo. Baka may kasamang Beelzebul. Tingnan nyo nga po kabilaan. Tingnan nyo nga po kung may Beelzebul pa sa inyong katabi. Meron po bang Beelzebul dyan? O baka naman ibalik nyo, Apo Kunching, prinsesa ka ng Beelzebul. Buhay ba ang Diyos? Mga mahal, kilala nyo ba si Beelzebul? Kayo na lang ang bumigkas. Ngayon, kung wala sa inyo, masaya puso nyo. Damhin nyo nga ang puso nyo. Masaya ba? Kung hindi lubos at may pag-aalinlangan sa oras na kayo nakikinig at mayroon kayong maraming iniisip, malamang nandiyan si Beelzebul. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? At kung nakaunawa kayo sa marahan, matimbang, malawak, bagamat makitid ang tinuran, malawak na inyong mababatid kung paano ang kahulugan ng mga binaybay, malamang ang nasa sa inyo ang hari ng mga hari. Alin kaya ang gusto nyong kasama? Ang hari ng mga hari upang kayo'y pagharian o ang ipinaparatang sa hari ng mga hari na prinsipe ni Beelzebul? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Ama? Totoo ba ang Ama? Yaon siya. Nagbibigay liwanag, nagbibigay unawa, nagbibigay lakas, nagbibigay sigla, nagbibigay kasiyahan, nagbibigay kakontentuhan, nagbibigay ng kasiyasiya sa damdamin ng bawat isa, nagbibigay ng kalusugan, bumubuhay ng mga patay ang pag-asa. Kaya't piliin nyo na ngayon, aling espiritu ang kaamtin at dapat nyong panahanin. Tingnan nyo muli ang katabi nyo, baka nasingitan. Kabilaan niya, tumingin kayo. Wala ba sa tabi nyo? O baka nasa inyo mismo? Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Kaya, kapag sinasabi ng isang tao, mabait si Pedro, ngunit siya nagngingit-ngit ang puso niya. Sino siya? Ano nasa kanya? Inggit? Selos? Kanino yon? Mamili kayo ngayon. Alam kong may magagawa ang Ama. Kapag sinabi, oy, bawal daw akong kumain ng karne eh. Aba, kasarap eka nun. Eh bakit ka eka binabawal? Sino yon? Eh kung mahal ka ba nun? Abay, bakit ka ba eka binawal? Yan ang isasagot. Kasi eka over na raw ako eh. Over na raw ako. Saan? Sa takaw ko ng karne. Kaya ang taas na daw ng akin. Ang alin? High level na eh. Ang alin? Di lang eka cholesterol, pati uric acid ko pa. Aba, dapat nga, sumunod ka. Kapag ang sinabi, kung maniwala ka doon, sino siya? Alam kong may. Kapag sinabi, hoy, alam mo ba eka, matatapos na ekang magtapos sa pag-aaral yung anak ni Pedro eh. Eka, paano naman ekang matatapos yun?
Sinisigurado ko, eka, mag-aasawa lang, eka, iyon. Sino siya? Bakit tinasahan niya ang kapwa niya? Ba't nananasa siya ng kapwa niya? Kapag sinabi niya ganito, ganun ba? Mabuti naman at matatapos na. Nang makatigaw naman ang kanyang magulang, kawawa sila. Baka yun ang tugon sa pagbabago ng kanilang buhay. Sino yon? Mamili kayo ngayon ang sasabihin nyo at isasagot sa kapwa nyo. Alam kong may sample lang yan. Halimbawa lang yan. Isa pang halimbawa. Hoy, alam mo ba, eka? Si Juan pala ay nakapag-abroad na. Ko naman, eka. Ba't eka nakapag-abroad? Yung ba naman, eka, ay makakapag-abroad? Katamad-tamad, eka, no? Kasama ng ugali. Sino yon? Ngunit, kapag ang sinagot, mabuti naman. Nawa sa kanyang pag-a-abroad ay makapagbago na ng ganap at ang buhay nila'y mabago. Sino yon? Mga halimbawa na tunay na dapat ay suriin at pakasuriin upang sa pananalita ng inyong kapwa, huwag kayong maging Beelzebul, kundi kayo'y maging kapatid at anak ng hari at hari ng mga hari na sa inyo'y ibinaba. Alam kong may magagawa ang Ama. Kapag mabuti ang sinasabi ng kapwa nyo, sino yon? Ano naghahari sa kanya? Masama, mabuting espiritu. Aba, malamang, kung dati kang masamang magsalita, baka gusto mong tularan yung mabubuti ng manalita. At kapag sinabi, eka, totoo ba, eka, nagbago yon? Sino yon? Bakit kaya hindi siya unang magbago nang makapagpapatotoo siyang may magbabago palang kapwa siya? Alam kong may magagawa. Marami ang kaganapan na maaari niyong suriin kung ano ang nasa sa inyong espiritu. At marami rin ang maaari niyong kamtan mula sa pagbabago niyong buhay. Marami ang maaring gawin ng Ama sa inyo na nagpabago't magbabago kayo dahil sa Kanya. At marami siyang nakalaan para sa inyong pagbabagong ganap. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Balik. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Kapag ang isang galit, sinulsulan ng isang galit, sino sila? Ngunit kapag ang nagagalit, pinaghilom ang galit upang magpakababa at maghilom ang pait na kanyang naralasap. Sino yon? Pag-aaralan yung lahat yan. Pagninilayan yung lahat yan. Upang sa pagmimithi niyong makasunod, makatupad nga kayong ganap. Hindi sa hari ng mga hari kayo dapat tumugot,
lumisan, mawalay, kundi sa prinsipe. Bahala na kayo. Alam kong may magagawa kapag hindi nakakaunawa. Hoy, alam mo ba, Eka? Binigyan siya ng peras. Ano, Eka? Perlas. Peras. Ano ba, Eka, yung peras na yon? Perlas. Mabuti ka pa, Eka, binigyan ng perlas. Ako hindi man lang, Eka, binigyan kahit parakali. Kinwento na sa iba. Alam mo ba, Eka, kaswerte naman, Eka, ni ano, binigyan ng perlas. Pero, Eka, ako kahit parakali, di binigyan ako ang kapatid. Nabalitaan nung nagsabi, anong kinukwento mo, Eka, ang perlas? Peras. Ano ba, Eka, yung peras? De, yung prutas. Ay, kala ko, Eka, perlas. Buhay ba nga, ma? Napahiya ka tuloy. Alam kong may magagawa ang ama. Minsan ang tao, kwento ng kwento, mali naman. Alam kong may magagawa ang ama. Siguraduhin nyo muna ang kwento bago nyo palawakin nang walang mag-away-away. Buhay ba nga, ma? Mayroon magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manarin umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang ama. Alam kong may magagawa. Bawat nalaglag naman dun kinuha mo, rin naman kawa. Sige, ilan pa ba gusto mo? Sige, ilan ba? Ilan? Ako, ilan? Dito naman, tingnan ko tiyan. Doon naman. Diyan naman. Tingnan ko tiyan. Doon naman. Alam kong may magagawa ang ama. Alam kong may magagawa ang ama. Pagka sa paniniwala nyo, sa hindi nyo namamalayan, karakarampot lang na bulaklak, pag umani kayo, limpak-limpak. Yan ang pawang katotohanan, nagaganap ang inyong pananalig sa matapat nyong pananampalataya. Alam kong may magagawa ang ama. Ay. Alam kong may magagawa ang ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Lagi niyong tatandaan. Ulit-ulit na lamang araw-araw na ginawa ng ama sa gawain ito. Ang pagsambit ay mayroong gagawin sa buhay niyo ang ama na maganda at mabuti. Kung tinatanggap niyong maganda at mabuti ang gagawin niya sa iyo, anong dapat niyong gawin? Magpakabuti rin. Buhay ba ang Diyos? Upang makamtan nyo ang magandang bukas, ang magandang buhay, ang magandang kaganapan sa mabuti niyang alay. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayong tuwiran, malubos ang kasiyahan, kagalakay, inyong kamtan. Nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Totoong totoo po. Walang sumaya. Baka mahilo ka na.
Oh, oh. Walang sumayang tao na nakaupo siya. Malayo ang tanaw, wala namang minamasdan, sisip-sip lang pala siya. Maubos na yung aking soft drinks na ito, wala pang kapalit. Matakaw pala siya ng soft drinks. Subalit yung nilalagok niyang masarap na dapat lagukin ay wala siyang isip para ito'y lagukin. Kakainom niya ng soft drinks, araw-araw pinagsasawaan na siya ng bote, siya hindi pa nagsasawa sa soft drinks. Yung pala bukas, ano sakit mo, Eka? Sinagot na kayo. Malayo ang tanaw. Tumayo naman siya. Kain ng kain, kain ng kain, kain ng kain, kain ng kain. Siya po kunting parang baliweka. Ba't kaya nakakapag-isip siya ng gano'n sa kapwa niya kung mabuti at maganda ang isip niya? Isang halimbawa lang ito. Kapag malinis ang isip mo, payapa ang isip mo, wala kang naiisip kahit ano para sa kapwa mo. Sapagkat ang dumaratal sa isip mo ay mabubuti at totoong-totoo na nakapagbibigay lunas ng mga problema mo. Subukan mong isipin mo si Pedro, si Juan at problema mo kundi mamatay ka. Di ka makahinga dahil sa iyong dinadala. Ngunit, ano ba dinadala mo? Baybayin mo. Isahin mo. Diyos ko, ang dinadala ko pala'y 3. Si ganon, at ganyan, at ganoon. Ngunit ang Diyos ko'y makapangyarihan. Lahat ay kayang-kaya niya. Ako'y walang kakayahan. At di naman mangyayari ito sa akin kung siguro di niya niloob. Alam ko na solusyon. Sa Kanya ako umasa. Sa Kanya ako manalangin. Sa Kanya ako lumapit. Sa Kanya ako magtiwala. Sa Kanya ako mananambitan. Pagkatapos ng sinabi mong iyon, gawin mo. Sapagkat ang pananampalatayang may gawa ay buhay. Ngunit kapag sinabi mo, hindi ka naman kumilos at wala kang ginagawang aksyon para sa iyong buhay na pananampalataya, patay pa rin ang sinabi mong mananalig ako sa Diyos ko. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya kapag inisip mo, mabuti ang naisip mo, sundan mo ng gawa na mabuti. Hindi yung iniisip mo'y mabuti, sinabi mo'y mabuti, gawa mo'y masama. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya lahat napapabuti, bumubuti, napapaganda at nagiging maganda ayon sa paniniwala, pagtanggap, pagtupad ng tao sa lupa. Buhay ba ang Diyos? Kaya kung lahat lang ng tao, ngiti nga kayo, ngiti. Ngiti. Mayroong maasim ang ngiti. Tawa, tawa, tawa. Huwag halakhak. Alam niyo po, kung hindi kayo dating sanay ngumiti, nang makilala yung ang Ama, lagi kayong tumawa. Pero wag naman kayo, para kayong demonyo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Alam niyo po, kung dati kayong wala nang inisip kundi yung inyo. Ngayon, nang makilala niyo ang Ama, yung nasa inyo, yung inyo, huwag niyong inyuhin. Iparte niyo ang para sa kapwa niyo. Sapagkat kapag tinanggap niyo ang buhay na maliwanag ang mata mo, iparte mo ang magagandang bagay na nakikita mo para sa kapwa mo. Kapag narinig mo ang magandang bagay na salita ng kapwa niyo, ibahagi mo sa kapwa mo, huwag mo solohin ito. Kapag nalaman mong maganda si ganon, maganda si ganyan, at nag-inggit kang gusto ko gumanda ka rin, aba, hanapin mo ang Diyos para gumanda ka. Buhay ba ang Diyos? Subalit, pag nalaman mo si Petra maganda, si Juana maganda, si Juan, pogi, ikaw pangit, ba sasama loob mo? Kaya wag mong tingnang pangit ka.
Lagi mong tingnan, maganda ka. Dahil kung kalooban mo'y maganda, masigit kang maganda sa mga gwapot maganda. Buhay ba ang Diyos? Dalawa na rin, talagang hindi pa rin. Uy, matanda na kayo. Buhay ba ang Diyos? Alam niyo po, teka, malapitan nga. Matagal na tagasunod dito eh. Matagal na rin tagasunod dito. Matagal na pasyente ito. Matagal na rin pasyente. Pero lagi pa rin silang nag-iiringan. Para ba silang mga manok na nagigirian? Eh, hindi naman balo yung isa. Isa lang naman ang balo. Hindi kayo pwede. Joke. Sabi ng, no. Oh. Ano? Hindi ko yata marinig. Ganon ba? Kasimple pala ng problema mo. Mamaya na tayo mag-usap. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal, napakabuti ng Ama. Sabi nga, ang lahat may kalunasan, ang lahat may kalutasan, ang lahat ay mapapabuti kapag mabuti ang kaisipan. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Subalit, kahit nandyan lang ang lunas, narito lang ang kalutasan, kung malayo ka sa magbibigay, mahirap mong kamtan. Buhay ba ang Diyos? Yan ang pakatandaan nyo. Lagi nyong lapitan ang magbibigay lunas, magbibigay kalutasan, upang ang ibigay niya mabuti sa inyong buhay. Pagpalain kayo, mga mahal ko. May tanong baga kayo? Wala kayong tatanong? Malayo ang tingin, wala namang minamasdan. Yung pala, sabi niya, Diyos ko, Eka. Paano, Eka, ang nangyari yun? Eh ako, Eka, katagal ko nang naghanap buhay. Hanggang ngayon, di ako maasenso. Eh, ba't Eka, eh, bakit kaya ngit-ngit na ngit-ngit, galit na galit pa? Ano magagawa mo? Eh di maghintay ka kung kailan ka hahanguin ng Ama. Gumawa ka ng gumawa ng maganda at mabuti. Buhay ba ang Diyos? Alam niyo kung minsan, nagkakaroon ng galit ang tao dahil sa inggit. Tingnan niyo nga katabi niyo. Tandaan po ninyo, ang lunas sa lahat ng maling pag-iisip, ang banal na aral na magbibigay matuwid. Buhay ba ang Diyos? Tama po ba? Ang lunas at kagalingan sa masamang dibdib, ang mabuhay ang pananampalataya at pag-ibig ng Ama. Totoo po ba? Tingnan nyo nga katabi nyo, tingnan nyo katabi nyo. Nakarinig ba kayo? Ang may pandinig ay nakarinig. Ngunit malakas man ang pandinig mo, kung bingi ka sa katotohanan, wala kang naunawaan. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya mapapalad ang may pangunawa at nakaunawa at tumanggap pawa. Pag-uwi, may galak sa puso. Pagpalain kayo, galak na po ba ang nasa inyo? O, tingnan nga po natin. Yun, galak talaga yun. Nagagalak na. Eh baka ngayon nakatawa kayo, mamaya paglabas, kaya nga po kunching na yung mga pag-uto. Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal, kay buti ng Ama, kay dakila niya, dakilang walang kapantay, magpakailanman. Kaya kayo, lagi niyong tatandaan ito, walang humaba ang buhay sa taong malulungkutin, magagalitin, maramdamin, magpag-isip ng masama. Lahat ng ganito ugali, kumikitid ang ligaya, umiiksi ang saya, kaya pati buhay niya, pinakitid niya. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya nang malaman ninyo kung anong nagbibigay sigla, lakas at tibay ng buhay nyo, samantalahin nyo nang gawin habang may panahon. Pagpalain kayo. O paano ka magsasaya? Wala nga akong pera. Bakit? Kakainin mo ba ang pera para sumaya ka? Bakit? Lalamutakin mo ba yung pera para isampal mo sa puso mo? Masaya na ako.
Eh bakit? Pera lang ba nagbibigay saya sa'yo? Eh bakit? Kahit ba wala kang pera, kung maligaya ka, hindi ka ba sasaya? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? At kapag masaya ka na, tinuturo ng Ama kung paano ka magkakapera. Hindi sa madaling paraan, hindi sa masamang paraan, kundi sa matibay mong pananalig at pananampalatayang marunong kang magbungkal, magtiis, hanggang ikay magkaroon. Buhay ba ang Ama? Sapagkat, kay sarap ng pinagmulan ay mabuting pamamaraan. Pag-ibig man na di pinilit, magkasuyo'y nasarapan. Maligaya kanilang buhay habang sila'y nagsasama. Subalit kung pilit, laging sila'y away. Gayon din naman ang sama na totoong tumanggap na at puso ay nasiyahan na, nadama na siyang gana. Lahat ng araw at gabi, nananalig siyang gana. Siya ang liwanag niya't buhay, siya ang magbibigay ng lahat ng paraan at pamamaraan sa buhay niyang nakamtan, upang siya ay masyahan, tuwirang ang galak sa kanya'y mabubuhay, kaya't araw at gabi man, mayroon siyang kasiyahan. Ang may pandinig ay nakarinig. May pandinig po ba kayo? Nakarinig po ba kayo? Sabi niya, amen. Buhay po ba ang Diyos? Sige. Subukan mo. Kapag may nararamdaman ka, galit na lungkot ka, tumitindi nararamdaman mo, subukan mo kapag may nararamdaman ka, may dumating na nakapatawa sa'yo, na nakapagpatawa sa'yo, na natawa ka, hindi mo alam na wala sakit mo. Totoo ba yan? Totoo ba yan? Kaya ano ang gamot? Yung tunay na natural na gamot. Ang saya na mula sa puso ninyo. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian, kayong lubos. Nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam. Ayun. Kayo po ba'y masaya? Kayo po ba'y nabendisyonan na? Sigurista siya. Sabi niya, papasok na siya po, unahan ko na. Buhay ba ang Diyos? Okay lang po yun, ano? Hindi po ba napakasarap nung kapag ang pananampalataya mo ay nararamdaman mong nagbibigay sigla sa'yo, aba, maging matalino ka na. Buhayin mo patuloy ang pananampalataya mo upang patuloy mong madama kung ano ang ligayang dulot sa iyo ng Ama. Buhay ba ang Diyos? Kaya sa inyong pong lahat, sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, may bukas pa. Humayo kayong may galak, may saya, at patuloy na unaway, kamti ninyong ganap. May tanong po kayo? Wala kayong tanong? Hindi kayo magtatanong? Tingnan ko nga kung mayroong bag. Yan. Mapagparaya kayo na po. Ano daw ang magandang kapalaran ng mapagparaya? Sino ang laging masaya? Ang mapagparaya o maimot? Ay, maimot daw. Maimot ka siguro. Buhay ba ang Diyos?